Isang mapagpalang araw po ng Miyerkules sa inyong lahat mga kapatid. Miyerkules po ngayon sa huling linggo sa pangliturhiyang kalendaryo ng simbahan or 34th week in Ordinary Time. Sapagkat sa darating na linggo, unang linggo ng Adbyento, simula ng panibagong taon sa kalendaryong pangliturhiya ng simbahan. Magbati po sa mga deboto ni San Antonio ng Padua, sa mga viewers, supporters, and followers of our daily gospel reflection. Salamat po sa inyo sa inyong patuloy na pagsuporta at pagdarasal para sa amin. Sa mga tumutulong upang itaguyod ang pambansang dambana ni San Antonio ng Padua, mga members ng 1,000 Club of St. Anthony, sa mga mukaspal ni San Antonio ng Padua, mga sponsors po namin sa darating na proyekto sa Kapaskuhan, Pampamilyang Handog ni San Antonio ng Padua, at sa lahat po ng mga nagpapakilala at di nagpapakilala benefactors namin. Sana po nasa ligtas kayong kalagayan, saan mo kayo naroon. Patuloy po naming pinapanalangin ang bawat isa sa inyo. Pagdasal po natin ang isa't isa. Welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ng mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita para sa araw na ito. Mga kapatid, sa araw na ito, ang mabuting balita na ating pagninilayan ay mula pa rin sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Mula po sa 21 kabanata, mga talata 12 hanggang 11. Sa ating Ebanghelyo, sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, "Dalakpin kayo at uusigin. Dadaling kayo sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo. Dahil sa akin ay iharap kayo sa mga hari at mga gobernador. Ito ang inyong pagkakataon upang kayo ay magpatotoo tungkol sa akin." Ibinabanggit pang pagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, at mga kamag-anak, kaibigan, ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapuputan kayo ng dahil sa akin. Ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. Dahil sa inyong pagtatanggol sa akin, sa inyong pagtitiis, ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Kaya ang tinutukoy po ng Panginoon ay ang pag-uusig na harapin ng mga sumusunod sa Kanya. At yun naman po ay totoo magpahanggang ngayon sa mga taong sumusunod kay Jesus. Because discipleship is a way of life that entails embracing Christ to the way of the cross. Para bang tinuturo sa atin that salvation without sacrifice is an illusion. Bahagi po ng ating buhay Kristiyano at ng ating paglalakbay patungo sa kaligtasan ang mga pagsubok na maaari nating harapin. Sabi nga ng Panginoon, "I am the way, and there is no other way that leads to the Father except through me." Pero sabi ng Panginoon, kung gusto niyong sumunod sa akin, kalimutan niyo ang sarili, pasin ang krus araw-araw, at sumunod sa akin. Sometimes in moments of desperation, possibly we can ask ourselves, bakit kaya ganon? If God is good, then why do I suffer? If God is good and all-powerful, why doesn't He deliver me? Totoo naman po, kapag ikay humarap sa mga krus at pagsubok ng buhay, kung minsan hindi natin maiwasan na magtanong at manlamig sa ating pananampalataya. Truly at times, I also find it difficult to reconcile the fact of our suffering with our faith in God. Pero ang tanong bakit nga ba tayo inilalagay ng Diyos sa apoy ng mga pagsubok? Why does God allow us to experience trials and hardships? Una, tinuturo sa atin na tayo po ay hinahayaan ng Diyos na humarap sa mga itong mahirap na sitwasyon sapagkat gusto niyo tayong turuan. Kung tayo nagkakamali, gusto niyo tayong ituwid. God wants to correct us. God is like a good parent and a parent that wants his children to grow. And He sometimes uses suffering
to discipline us for our benefit. Hebrews chapter 12, verses 7 to 13. Basahin po ninyo, andun po yon. Pangalawa, God wants to bring out the best in us. Talaga namang sa mga mahirap na sitwasyon sa panahon ng pagsubok, doon tayo napatutunayan sa ating katatagan at pagiging tapat sa ating pananampalataya. Suffering can build our faith so we can serve God better. So after you have suffered a little while, He will restore, support, and strengthen you, and He will place you on a firm foundation. May pangako po ang Diyos. First Epistle of Peter, chapter 5, verse 10. Pangatlo, God wants us to share in the very sufferings of His Son. Sapagkat ang pagsunod kay Jesus ay pagyakap sa buhay na may kalakip na krus. Following Christ involves suffering and trials. Kaya nga, maging si San Pablo, ang tingin sa paghihirap ay pakikiisa sa paghihirap ni Kristo. St. Paul in his letter to the Philippians, chapter 1, verses 29, chapter 3, verse 10, ay nagsasabing, suffering is a privilege. I want to suffer with Him, sharing in His death. Kaya mag-isip pa San Pablo, naghahanap ng oportunidad para makiisa sa paghihirap at kamatayan ni Jesus. Pangapat, God wants us to realize that salvation without sacrifice, salvation without the cross is an illusion. Sabi nga po ni G.K. Chesterton, isa po sa mga paulit-ulit kong sinasabi at paborito ko pong writer din, ecstasy without agony is baloney. Hindi po nalalayo ang tema ng pagnilay ito sa nagsasabing ang tagumpay ay magiging posible lamang kung handa tayong yumakap sa mga hirap at sakripisyo. Pagtitiis ay yakapin upang tagumpay ay mapasa atin. Today, Jesus gives us the assurance of courage when we face persecutions. Hindi tayo dapat matakot sapagkat ang Diyos ang ating lakas. Ang Diyos ang magiging tapang natin sa harap ng ating mga taga-usig. However, even as we face rejections, Jesus gives us the reason to hope and be persevering. Sapagkat, sabi ni Jesus, sa inyong pagtitiis, inyong matatamo ang buhay na walang hanggan. At ito po ay makikita natin sa mga halimbawa at buhay ng mga bayani ng ating pananampalataya, ang ating mga banal na martir. And if you would look back on our life, we would realize that every time we thought that we were being rejected from something good, we were actually being redirected by God to something that is better. Huwag natin kalilimutan, we develop success from hardships and we learn from our failures. Di po ba? Perseverance and sacrifice are two of the surest stepping stones to success. Magtiyaga, magtiis. Ang katumbas naman ito ay walang humpay na kaligayahan dahil sa naghihintay na tagumpay. Courage is not having the strength to go on. It is going on even if sometimes we are losing the strength. Kaya nga magpatuloy kasama ang Diyos. Walang hirap na di kakayanin basta't may lakas na ibinibigay ang Diyos sa atin. Kaya nga sabi ng Panginoon, sa inyong pagtitiis ay tatamoy ninyo ang buhay na walang hanggan. Mga kapatid, let us not forget that we were put on this earth not to be remembered, but to prepare ourselves for eternity. Kaya tayo ay naglalakbay lamang, subalit sa daan, may mga krus at pagsubok, subalit kailangan natin itong daanan pasalin sapagkat yung daan patungo sa langit. Salvation without sacrifice is an illusion. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Diyos na bukal ng lakas, maraming salamat po sa lakas na patuloy mong binibigay sa amin na kahit kami ay nahihirapan at umaharap sa mga hamon at pagsubok ng buhay. Sa lakas na iyong binibigay, hindi ka nagkukulang. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal kong kapatid. Sana po nagustuhan niyo at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Sakaling nagustuhan ninyo at nakatulong, i-like po ninyo at i-share
ibahagi natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan, at mga kakilala. Let us fill the world with the message and power of God's words. Salamat po sa mga nagbigay na ng tulong sa aming proyekto, Pampamilyang Handog ni San Antonio ng Padua sa darating na Pasko. Umabot na po halos sa 350,000 ang na-raise po namin para sa proyektong ito. 1 milyon po ang kailangan dahil bawat medianoche package ay nagkakahalaga po ng 1,000 piso at may 1,000 pamilya pong mahirap ang aming tutulungan. At magiging posible lang po ito dahil sa tulong niyo inyong ibinigay at sa mga nagnanais pang magbigay. Ang Diyos na po ang bahalang gumanti sa inyong kabutihan. Maraming salamat po. Pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.